Nakakalimutan minsan sabihin o ituro ay demonyo may plano din para sa atin. Bakit yan po ang starting point ko? Because when I joined President Duterte, kung hindi ako nagkakamali, September 29, 2015, after listening to his plan of how to rid the Philippines of drugs, malinaw na sa akin na ang plano ng Panginoon, maging drug-free ang Pilipinas. Pero ang plano ng demonyo, maging narco state ang Pilipinas. Sa haba ng usapan namin ni Mayor pa siya noon, ni Mayor Duterte, then naging presidente, wala po siyang binabanggit na papatayin niya or extrajudicial. Yung language niya, language na naiintindihan ng kriminal. So sa pagkakaunawa ko po sa sinabi po ni Senator Cayetano nung nagkausap sila ni dating Pangulong Duterte, yung plano dun sa magiging war on drugs nila is organized at saka wala pong EG case, no? Yun po yung pagkakaunawa ko. By the way, kung gusto niyo pong marinig ang lahat ng sinabi niya, kasi ito parte lamang ng kabuuang video, no? So para hindi po kayo ma-mislead, pwede niyo puntahan yung kanyang platform at nang inyo pong marinig lahat ng sinabi niya. Gusto ko lang mag-react dito, no? So, in my understanding, dun sa sinabi niya, ang plano daw ni Lord ay maging malaya, no? Maging ligtas ang Pilipinas mula sa illegal na droga. Kaso may plano din daw kasi yung kalaban ni Lord na gawing narco state ang Pilipinas, no? Yun po yung pagkakaunawa ko. And in my opinion, he's trying to project former president bilang siguro instrumento ni Lord para isa katuparan yung plano ni Lord na yon na palayain ang Pilipinas mula sa illegal na droga. Okay, mamaya ako po bibigyan ng reaction nyo, no? Punta po muna tayo dun sa sinabi niya na magiging organized or walang EGK yung magiging war on drugs, no? So, yan yung kanyang pagkakaunawa nung nag-usap sila ni dating Pangulong Duterte. Pero ang tanong ko mga kababayan, narinig ba nating magsalita si Senator Alan Peter Cayetano nung natuklasan niya na opposite yung nangyayari? Hindi katulad nung pagkakaunawa niya sa usapan nila ni dating Pangulong Duterte. Narinig ba natin na magsalita si Senator Alan Peter Cayetano nung binabanggit ni dating Pangulong Duterte itong mga katagang ito? Ang sabi dito kasi, Duterte, shoot suspects who fight back, make them fight if they don't. Palabanin. Narinig ba natin, nakaringgan ba natin ng reaksyon si Senator Alan Peter Cayetano dyan? And then sabi pa ito, isa pa, if drugs, you shoot and kill. Ayan, sabi dyan, Duterte orders Philippine Custom Chief. And ito pa sabi, happy to kill, ex-President Duterte's views on drug deaths. And ito pa, Philippine President Duterte gives shoot-to-kill order amid pandemic response. So, basically, ito ay hindi po ito due process, no? Yung mga orders na shoot-to-kill, shoot them dead, and yung order na palabanin, kung hindi nanlaban, palabanin, make them fight. Yan ba yung napag-usapan nyo, Senator Cayetano? Kung hindi yun yung napag-usapan nyo, anong naging reaction mo dyan? Bakit hindi ka namin nakaringgan ng kahit anong reaksyon nung nangyayari yung mga bagay na yan? Nung sinasabi ni dating Pangulong Duterte yung mga salitang yan? Yan ba yung reason kung bakit ka nakipag-tandem sa kanya? Kung bakit mo siya sinuportahan? Dahil kung hindi, bakit hindi ka namin nakaringgan ng pag-oppose or pagtutol sa mga ganyang order? Yan ba yung tinutukoy mo na language na naiintindihan ng mga kriminal? If we're gonna come to think of it, these orders, ng mga statement na to, ay sinasabi ni dating Pangulo sa mga otoridad, sa mga pulis, hindi sa mga kriminal. So, Senator Alan Peter Cayetano, pakilinaw po, ito ba yung tinutukoy mong language ni dating Pangulong Duterte na naiintindihan ng mga kriminal? These are his orders to authorities, sa police. So, are you basically saying? Are you saying? And bakit hindi ka umalma? Kung hindi ito yung mga bagay na inaasahan mong mangyari nung nagkausap kayo, bakit nung inamin, inamin ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang kasalanan ay EGK. Nung inamin niya ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi ka nagsalita? Yan ba yung sinusuportahan mo? Yan ba yung reason kung bakit ka nakipag-tandem sa kanya? Kasi ito yung mga nangyari. Senator Alan Peter Cayetano. And huwag kang magsalita ng tapos, Senator Alan Peter Cayetano. Dahil mga kababayan, sa pagkakaunawa ko, nagsabi pa siya dyan ng Bible verse na parang plan daw ng Lord is to prosper, not to harm us, no? Something like that. Jeremiah yata yung nabanggit niya. And
yung dating sa akin is pinoproject niya si dating Pangulong Duterte na siya yung instrument ng Lord to implement the plan. Kumbaga parang hero, no? Yung po yung pagkakaunawa ko na pinoproject niya si dating Pangulong Duterte na hero na galit sa droga. Huwag kang magsalita ng tapos, Senator Cayetano. Dahil kapag napatunayan ito ni Trillanes ng mga akusasyon niya sa anak, sa manugang at sa dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte, yung di umano'y involvement nila doon sa bilyones na halaga ng shabu na di umano'y nakapasok sa bansa na ang alam ko may na-convict dyan, no, na custom broker. Kapag ito napatunayan ni Trillanes, kapag napatunayan ni Senator Trillanes na tama at totoo ang mga akusasyon niya, marirealize ng mga tao, Senator Cayetano, na yung pinoproject niyong hero at galit na gustong labanan ng droga, marirealize namin na sila rin pala ang may pakana kapag napatunayan ito ni Senator Trillanes. At kapag nangyari yon, mapapahiya ka, Senator Cayetano. Matinding kahihiyan po yan kapag napatunayan ni Senator Trillanes na totoo ito. Pakinggan naman natin yung naging pahayag niya patungkol kay Senator De Lima. Ito po. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda. Di ba? So, Senator Alan Cayetano, kung sinasabi nyo na parang pinupolitika nila Senator De Lima ito, or pamumulitika ang layunin, ang agenda nila Senator De Lima kung bakit, ayan, merong ICC, no? May mga kaso sa ICC. Na-realize ko na ito ang pinakamagandang halimbawa ng thinker-doer. Kasi nung panahon nyo, nung administrasyon nyo, kinasuhan si Trillanes. Pinukulong si Senator De Lima ng halos 7 taon kahit inosente. Kinasuhan si Maria Ressa. Kinasuhan si Pinoy. Kung matatandaan nyo sa Quadcom, may resource person na sinabing balak idawit sa illegal na droga si Drelon, si Mar Rojas, at si Trillanes, no? Kung naalala nyo, may resource person doon na nagsiwalat niyan. So, Senator Alan Cayetano, ganun ba yung ginawa nung nakaraang administrasyon doon sa mga taong nabanggit ko? Nakapagkalaban sa politika? Kasi sa lahat ng kinasuhan, si Pinoy, si Trillanes, si De Lima, si Maria Ressa, nanalo sila sa mga kaso nila eh. Especially si Senator De Lima. Wala akong matandaan na isa sa mga yon ang natalo. Pwede nyo i-double check pero wala po akong matandaan. So kung sinasabi ni Senator Cayetano na parang pamumulitika ito, ganyan din ba yung ginawa nyo? Yung admin ni Duterte kila Senator De Lima? Kila Senator Trillanes? Ganun din ba? Ayan ba ang magandang halimbawa na thinker-doer, mga kababayan? And kung sinasabi mo na ito'y pamumulitika, parang napaka-insensitive mo naman. Parang dinismiss mo na yung adhikain ng mga pamilya, kamag-anak ng mga sinasabing biktima ng EJK na makakuha sila ng katarungan ng hustisya para sa mga kaanak nila na ngayon ay wala na. Parang dinidismiss mo yun eh. Yung pagsasabi mo na ito'y pamumulitika lamang nila Senator De Lima, parang dinismiss mo yung naramdaman nila at karapatan nila na makakuha ng hustisya. Pamumulitika, halos 8 taon na nga ang nakalipas, ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon na dinggin talaga, properly dinggin sa ICC yung mga isinampang kaso ng mga pamilya ng mga biktima ng EJK. Halos magna 9 years na nga yata, if I'm not mistaken or 8 years. Para sa'yo, pamumulitika pa rin ito? At kung sa tingin mo pamumulitika ito, yan din ba ang ginawa nyo kila Senator De Lima, kila Pinoy, kila Trillanes noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte? May narinig pa kami sa Quadcom ng mga resource persons na di umano'y idadamay si Drelon, si Mar Rojas, si Trillanes sa illegal na droga. Pambihira naman. Alam mo, Senator Cayetano, kapag nalaman namin ang totoo, magkaroon ng conviction sa mga kaso, talagang mapapahiya ka po dito dahil maiintindihan namin, mauunawaan namin na kumampi ka sa mali, sumuporta ka at nagtatanggol ka ng mali. And pati siguro yung pagtakbo ng kapatid mong si Pia Cayetano sa Senate this 2025, maaaring maapektuhan nitong mga statement mo. So mga kababayan, kayo na lang po ang humusga. Ano pong masasabi nyo dyan? Pwede nyo pong tignan yung video niya
sa kanyang platform para mapanood nyo po ng buo. Salamat po sa panonood. Sana ay makapag-comment kayo at malike nyo ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.